Ay, Magandang hapon po. opo, hello po. Pasensya na po kanina ay hindi ko kayo hindi niyo ako nasagot, kaya ngayon binalikan po namin kayo. Opo, Welcome ma'am. to Windra Tarot Serye. Masustansyang araw po sa inyo. So ngayon po, Opo. alam niyo naman po na tayo ay live na mapapanood ng buong mundo pagkatapos nito. Ay, Ito po ay video na mapapanood. Recording po ito, naka-record po ito. So, mapapanood po ito pagkatapos. Ano po? So, kami pinapayagan ninyo. Kung anong makikita at maririnig po ninyo, ito ay may pagsang-ayon sa inyo. Kung wala po kayong maintindihan, pwede nyo itanong ulit sa akin. Ano po? opo. Naririnig mo ako Okay malinaw, lang po, te? ma'am. Opo, ma'am. Ma'am, pwede po, okay lang po i-blur niyo po yung aking mukha. Wala po, sadya po ano. Hindi daw po pwede. Kailangan po. Hindi po pwede. Talagang ganyan na lang. Ay, kung ayaw niya yan, Sige ganyan. lang po. Pakita nyo lang yung mata nyo ganyan. Yan. Sige po, ma'am. Sige po. Wala po Ito. problema sa akin. Opo, eto. Banggitin niyo po ng malakas ang inyong pangalan, apelido, birthday, pati na po ang inyong edad. 5 years old. November 19, 1980. Ako, Ate Mary Joy, ang problema mo talaga sa pangalan mo ay may neuro problem ka. Nararamdaman mo ang pagsakit ng iyong ulo punta sa iyong mga mata at minsan pangangati ng lalamunan. Tama ba? Ay, opo. Opo, tama po kayo. Ate, kinakailangan mo magpa-check up, general check up sa EENT kasi may nakita po ako sa inyong smooth allergy kung saan po nagkukos po ito ng pagkirot at pagluha ng inyong mata at sumasabay po ang pagkirot ng ulo. Ay, opo. Tapos po pangangati ng lalamunan na parang ganun kayo. Opo. So, kailangan po nyo magpa-check up. Yan po ay allergies. Kaya lang, mayroon po kayong parang vertigo. Namumuong vertigo. Alam niyo yung parang nahihilo kayo. Opo. Pag tayo nyo, bigla nahihilo. Pag higa nyo, parang ganun din. So, pa-check up po kayo, ha? Ay, sige po. Opo. Salamat po. Bigyan nyo po ako ng number 1 to 10. Isa po. 8. Okay. Ate, I don't know kung ano po ito, pero ito po ay isang tampuhan mula sa isang pamilya tungkol sa isang bahay. Ano po ito, ate? Ay, ano po, sa totoo lang po, hiwalay po kami ng asawa ko ngayon eh. Yun. Pero wala pa pong pormahan ng inyong hiwalayan kasi ito po ay parang nagtampuhan pa lang talaga. Opo, totoo po. At ito ay kinakailangan. Isa ang umalis. Talagang umalis lang talaga dahil sa sama ng loob, dahil sa pag-uusap. Itong pag-uusap na ito ay wala naman pong third party. Ang pinag-uusapan ninyo dito ay ang oras at pera. Opo, ay, tama po kayo. Ano, sa totoo lang, ako po ang umalis. Kaya nga po, Kasi po, ngayon ate, sa totoo lang ayaw kitang kampihan, ayaw rin naman kitang awayin. Napakaliit lang po ng pinag-usapan niyo dito ay tungkol sa pera. Kung nasa saan ang pera. opo. Yun lang po. Pagkatapos po ang problema ninyo po ate, ay ang bahay na tinitirahan nyo, ang feeling nyo, hindi kayo ang reyna. Ang daming nakikialam. Kasi po kapasama namin ng biyanan ko. Kaya po umalis ako. Oo, kaya parang ang sama ng loob mo dito is hindi ikaw ang mismong reyna ng tahanan. Ay, sadya po. Marami ang Sadya po yung nakikialam. talaga. Ate, oo, marami ang
nakikialam ng problema na hindi mo na maintindihan kung ang asawa mo pa ba ang nagdidesisyon or ikaw. Opo. Sinat, Ah, nakita na ano po? Nakukuha niyo nga po. Tama po. Ate, at patingin nga ng aura ng mukha mo para makita ko kung dapat ba kayong nako eh. Ate, ayon sa aura ng mukha ninyo ate, masamang masama ang loob ninyo sa asawa ninyo at parang hindi niyo pa siya kayang patawarin. Pero ate, ako'y nagpapayo sa iyo ate. Opo. Ang payo ko sa iyo ay kung mahal mo pa rin naman ang pamilya mo at mga anak mo, bakit ayaw mo magpatawad? Ano naman po eh, kaya ko naman po magpatawad. Patingin ang aura ng mukha mo ate para makalaman kung magpapatawaran pa ba kayo. Huwag sumamula sa kami lalaki. Libre na ako. Ate. Patawarin mo na ate ang iyong asawa. Kaya lang tatanggapin mo na rin na ang iyong biyanan at ang iyong mga kasamahan sa bahay ay patawarin mo na rin. Ano ko lang naman po kasi, ang hiling ko lang naman po sa kanya yung iwalay kami ng bahay. Ate hindi niya kaya kasi walang kasama ang iyong biyanan. Parang hindi, alam mo ang kanyang problema ate ay nasanay siyang kasama ang kanyang ina. Ayun nga po. Hindi ko kayo pwedeng pakialaman sa ganito, pero ang sabi ng tarot, kung susundin nyo ang tarot, magkasundo na lang kayo kasi hindi naman susuko si kuya at iiwanan ang kanyang ina. Hindi niya po kayong iwanan talaga. Actually po, matagal na niya sinabi sa iyo na siya na lang po ang nagtitingin sa kanyang ina kahit may mga pamangkin siya at kamag-anak sa katabi, ayaw niyang iwan doon ang kanyang ina. Ayun nga po, talaga At po sinabi ibinilin niya daw po po yun, ito ma'am. sa kanya ng kanyang ama. Po? Ibinilin daw po ito sa kanya ng isang matandang lalaki, di ko alam kung ama to, lolo or what. Hindi po yung lolo niya. Patay na po yung lolo niya eh. Oo, kaya nga po, unawain nyo na lang. Kaya lang, kausapin yung asawa nyo. Kasi, ang talagang problema nyo, hindi babae. Ang problema nyo, pagdidesisyon. Kung sino talaga ang tunay na reyna ng tahanan. Pero nakikitira po kayo sa biyanan nyo. Opo, ma'am. Ate, Opo, hindi totoo po yun. ate, hindi ako nakikialam. Ako yung nagbabasa lang ng ibig sabihin ng tarot. Isa sa partido Opo. natin, tayong mga babae, ito yung sabi ng tarot, tayong mga babae ay dala ng ating mga asawa. Pero may pagkakataon tayong pwedeng humingi ng tulong sa asawa natin pag pakiramdam natin na hindi natin kaya ang sitwasyon. Pero sa ganitong sitwasyon ate, may kinalaman na dito ang, huwag ka magagalit posisyon. Kasi ate, libre kayo ng bahay. Although kayo ang kuryente at tubig. Kaya lang ate, hindi inyong bahay. Kaya hindi ikaw magdidesisyon. Ang biyanan naman. Yun nga po, ang nangyayari po. Hindi ko kayo... Ate, tandaan mo. Sabi ko nga sa'yo, ang tarot na to ay buhay. Ang tarot na to ay magsasabi ng guidance na tama. Ikukuri ka nito. Hanggat kayo ay nasa loob ng pamamahay ng iyong biyanan, ang batas ay ang iyong biyanan. Kausapin mo ang iyong asawa at sabihin mo sa iyong asawa na ayaw mo ang nangyayari. Manahimik ka. Ayaw niyang umalis ng pamamahay dahil andun ang iyong biyanan. Ang gawain mo, unawain mo muna sa ngayon. Kasi lahat ng bagay may dahilan. Malay mo. Baka sa dako pa riyan, sa inyo rin mapunta ang bahay. Yun kasi ang pinagigiitan ni Kuya. Siya ang lalaki. Siya ang dapat may karapatan sa bahay. At ang mga kapatid niyang babae, dala ng mga asawa. Unawain mo muna si Kuya ate. At
kung kaya mong bumalik. Kasi ate, hindi, mahal mo rin naman ang kuya. Ngayon lang kayo umalis. Tampo lang to eh, tampo. Tampo lang to. Kasi may pagkamaldita rin ang bianan mo kasi matanda na. Opo. Opo. Ano po Nagbabata talaga? Stricta po. Opo, nagmamaldita na po siya kasi matanda na rin. Parang kumbaga ang nature na ng isang nanay na paiba-iba na yung kanyang temper kasi ang dami na po niya nararamdaman. Pasalamat ka nga ate oh. Nasa bahay ka ng biyanan mo, laki na. Mahal kayang mangupahan. Yun nga lang, 2 kwarto, ano? Patatlo sa taas. Opo. 2 po sa taas. Ayan. Kaya mo natin. Tandaan mo ito. Bumalik ka na lang ulit sa asawa mo. Maliit lang naman ang tampuhan nyo, yung pagdidesisyon lang, di ba? Opo. Pati sa mga Yung kaso bata. po, alam niyo po yung nagkabaranggayan na po kami. Alam mo yung tapos babalik po ako. Yun nga, yun yung sinasabi sa inyo. Bago magdesisyon, kailangan mo ng pag-isipan. Bago gumawa ng hakbang, kailangan mo ng pag-isipan. Pero ate, kung ikaw ang masusunod, ngayon mo nare-realize may mali ka. Yung totoo ate, magpakatotoo tayo. Sa mga Yung ano binanggit po, ng ma'am? tarot sa'yo, sa mga binanggit ng tarot sa'yo, ngayon mo na-realize may pagkakamali ka rin. Opo, ma'am. Opo. Opo, narealize. Mali, Kasi- alam ko po may mapapamali Oo, po. kasi ate, nasa loob ka ng pamamahay nila. So, lahat ng nasa loob ng pamamahay ng sino may-ari, may karapatang magdesisyon ang may-ari. Opo. Pakibagayan mo lang biyanan mo, tignan mo, bababasa yung biyanan mo. May pagkamataas din ng ilong mo eh. Yung kapag galit ang biyanan mo, galit ka rin. Pag nag-iinarte biyanan mo, Ay, nag-iinarte ka rin. Yan pala tayo. opo, opo. Ganun nga pong nangyayari. Kaya nga ate, Yung ang ano ko po naiipit pala- ang asawa mo. Ang naiipit ang asawa mo, sa totoo lang. Diba sinabi niya sa'yo? Opo. Opo. Totoo po yun. So ngayon ate, naliwanagan ka na, yan talaga ang portion ng buhay mo. Kung sasabihin mo magkakaroon ka pa ng panibago, hindi na. Wala na. Kaya bumalik ka na lang ulit sa asawa mo, magkapatawaran na kayo, sumunod ka muna sa batas ng iyong biyanan, dahil nasa loob kayo ng inyong pamamahay ng biyanan. Kung hindi mo gusto, sabihin mo sa asawa mo ang bahalang mag-settle yan. Kaya inaano ko po, ma'am, ay yung pamilya ko po, sigurado magagalit sa akin. Sasabihin po nun, bakit babalik po ako sa asawa ko. Yun na lang, marami na nakialam eh, yun. Pero hindi naman nila naikwento na ganito ang buong sitwasyon. After sila sa nakitang luha mo. At aminin natin sa hindi, ang sinabi mo lang ang part mo. Tandaan mo ate, there is two way or two side of a coins. There is a people and there is a sign. Yung dalawang mukha ng sentabo, dalawang opinion yun. Kapag ikaw ang nagsalita, of course, you are the victim. Pag yung isa ang nagsalita, of course, he is the victim. Pero actually, there is two kind of person inside the coin. Pero nasa loob sila ng isang coin. So, ang ibig sabihin nun ate, what may maaayos siya. Magkapatawaran lang at mahal nyo naman ang isa't isa. Opo. Ma'am, palagi po ninyo, maghingi din po ng tawad yung asawa ko sa pamilya ko kung sakali pong Ayun ang hindi ko masasabi. Kasi ang lalaki, as long na nakapantalon, lalaki yan. Kahit alam nila na mali sila, may prinsipyo yan. Maliban na lang kung may magturo na kagaya ng ginagawa ko sa'yo. Opo. So, ganito na lang ate. Pag-usapan ninyong mabuti yan. Kung kaya nyo pa magkasundo, kung magkakapatawaran pa kayo, ngayon, mas mabuti pag-pray mo ito na mabuhusan sila ng malamig na tubig
para mawala ang galit sa isa't isa. Tandaan mo ate, God sent miracle every day. So kung ang Panginoon ay nagsasend sa'yo ng milagro, i-grab mo na to. Tandaan mo. Walang hindi naaayos kapag ibinigay mo ito sa pinakamataas. Ha? Walang perpektong tao. Basta marunong tumanggap ng pagkakamali. Okay po? Salamat po. Maraming po salamat sa... Nawa po ay magkasundo kayo at nawa ay maunawaan mo rin ang side ng biyanan mo at maunawaan ka rin ng biyanan mo. Pagdasal niyo yan. Naniniwala po ba kayo na minsan kinakailangan din nating maging malambing sa ating mga ina? Mas maging malambing daw tayo sa ating mga biyanan. Huwag mo siyang itrato na biyanan, itrato mo siya na kaibigan at kapatid at ina. Kasi pag itinirato mo siya ng ganun, di ka masasaktan kahit pagalitan ka. Ako nga, bilang ko na, ako, maasuntukin kita dyan, ma. Diba, bastos? Pero, niyakap ko siya, biro lang. Kasi, open ka eh. Ganon, ba't mo sasaktan? Ba't mo susuntukin? Yung bang lambing lang. Diba, ginaganon mo rin ang kaibigan mo? Ganunin mo siya, tapos, i-feel mo siya na ikaw. Kaya ako man naman ko yung bianan ko. Lahat. Wala na akong ina eh. Sino pa ba magiging ina ko? Di yung biyanan ko. Kung ano man pagkakamali ng biyanan ko, ako magtatama. Eh, mas marami akong mali. Kasi mas bata ako. 'Di ba? Kaya ate, grab it while last. Bakit grab it while last? Punta mo na asawa mo, Diyos ko. Ano ka doon? Mag-dancing queen ka doon. Mawawala galit niyan. Di ba? Kayo po, ma'am. God sent miracle everyday, tandaan mo. Tsaka maganda ka ate. Hindi ka ayawan na kuya. Siguro nagalit lang siya sa'yo kasi nga, between nanay, naintindihan ko si kuya. Between nanay at ikaw, aba ay nanay ako. Kahit naman ako eh. Between asawa ko at nanay ako. Pero between kapatid at ikaw, asawa ako. Kapatid ko lang siya eh. Tandaan mo, walang pwedeng tumapat sa magulang. Kahit pa napakasama niya. Walang pwedeng tumapat. Hindi magiging tao ang asawa mo kundi sa magulang mo niya. Kaya kung ano pagkakamali ng magulang, sumbong mo dun sa ina, ay sa anak, dun sa asawa mo. Bahala siyang magtama ng 1 plus 1, 2 plus 2. Dala ka niya eh. Dala ka niya, kaya ikaw, siya dapat magtama sa ina niya, magtama rin sa iyo. Hindi niya bibitawan ka, hindi rin niya bibitawan ng ina niya. Kasi dala ka niya. Kahihiyan niya sa mga tao pag binitawan ka. Lalo rin naman kahihiyan sa mga tao pag binitawan niya ang ina niya. Kaya 1 plus 1, lagi kang sa asawa mo magsusumbong. Pero wag mong uudyukan. Hayaan mo siya magdesisyon para walang gulo. Okay ate, love you ate. Bye-bye. Thank you po, ma'am. Salamat po. Salamat.